Hi guys! Welcome to Jekotech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go! Ayan guys, ito yung ating pasyente ngayong umaga. Ang ating pasyente ay, ang brand nito ay MyView. Yan, MyView ang ating pasyente. Sabi ng customer, ito raw ay namamatay. So ilang mga minuto, ilang segundo, namamatay na siya. So check natin. Yun nga natin kung totoo ang sinasabi ng customer. Ayan, nag-ilaw na siya, naging green na. Tignan natin. Ayan, lumabas na, MyView. So, obserbahan muna natin kung talagang namamatay siya. Kung ilang minuto o ilang segundo. So, mapapansin natin dito, buo naman ang kanyang backlight. So, kompleto. So, antay lang natin kung ilang minuto bago mamatay. So, tambay muna tayo dito. Ayan, namatay siya. So, 20 seconds. Ulitin nga natin. Buhayin ulit natin. Yan, green ulit yung ilaw niya. Yan, nalasan natin kung ilang segundo. Kaya 30 seconds eh. Yan, namatay. 15 seconds. Okay, isa pa. One more time. Yan. So, 15 seconds bago mamatay. Okay, namatay ulit. Ngayon, 10 seconds na lang siya. So, bubuksan na natin para makita natin kung anong problema nitong LED TV na ito. Okay, let's go. Buksan na natin. Yan, tinanggalan natin itong paa. Yan. Pinunan natin itong paa para may flat natin sa ating sahig. Wala tayong table na malaki. So, lahat ng tornilyo tatanggalin natin. Napakaraming tornilyo niyan. Okay. So, tatanggalin natin lahat yan. 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 Okay. So, isa-isahin natin para matanggal natin. Yan. Natanggal natin yung mga tornilyo. Tanggal natin itong cover. Yan. Okay. Ngayon, nandito na tayo sa pag-check. So, ito yung laman ng LED TV. Ang model pala nito ay, check na natin, anong model to? MyView. Yan. 32 inches pala ito. 32SX100. So, hindi siya talagang branded, no? Hindi sikat na brand. So, sa mga baguhan dyan, bago kayo kumalikot, tingin-tingin muna kayo sa paligid nitong board na to. Kung may mga sirang pyesa, sumabog, nasunog, yan. So, isa-isahin natin tingnan kung may mga nasunog ba na pyesa. So, parang wala tayong makitang sunog na pyesa o bloated na pyesa. Yan ang problema. Pag ganyan ang problema, medyo kailangan natin ng tester nito. Okay? Kailangan natin ng tester para malaman natin kung anong problema. So, namamatay ang power. So, malamang to ay sa power supply ang sira. Okay, so itong board na to ay binubuo ng iba't ibang parte. Power supply part, main board, nandyan na rin. At saka yung kanyang CPU, kompleto na yan. Yung processor niya, nandyan na rin. So, doon tayo tututok sa power supply portion niya o power supply part niya. So, unahin natin i-check tong malaking capacitor. Kasi ito yung nagdadala ng power. So, unahin natin to. Kasi itong mga maliliit na to, usually pag ito'y sira, bloated dyan. Umaangat at tagang kitang-kita na sira na sila. Pero ngayon, mukhang buo sila. So, mamaya pa natin check yan kung sira sila. Yan, mga capacitor na yan. Kasi usually, pag mga ganun namamatay, ay capacitor ang sira. Okay, hindi niya nakakayanan ng electricity o yung load. Meron pa isa rito, ito rin, hindi rin siya bloated. So, malamang unahin natin itong power capacitor. Testerin natin kung sira siya. Okay? So, ayan. So, check na natin itong capacitor na malaki o yung power capacitor gamit ang ating multimeter or multi-tester. Ito po ay analog tester. Mas kabisado ko kasi ang analog, mas gusto kong gamitin kaysa digital. Kayo pwede rin kayong gumamit ng digital.
So, first step gagawin natin ay check natin yung capacitor. Check natin kung nagkakarga siya ng voltage. Dahil kanina, inon natin siya. So, check natin kung meron natirang power sa kanya. So, gagamitin natin ay DC. Yan. So, dapat meron tayo gumamit ng analog tester. Sa digital, madaling gamitin. Pero analog, pinipihit-pihit yan kasi manual siya. So, punta tayo sa voltage. 10 volts. Muna. Pag ang ginusukat natin ay voltahe ng capacitor, lalo-lalo na yung polarized o yung electrolytic capacitor, may positive, negative yan. Dapat DC ang ating gagamitin, hindi AC. Okay? At dapat be sure na tama ang ating paglagay ng ating test probe. Dahil pag baliktad, maaaring masira ang ating tester. Okay, so lagay tayo sa 10 volts. Check natin. So wala. Okay, hindi siya nagkarga. Baba tayo ng konti. Pihitin natin. Yan, dyan tayo sa 2.5. Kung meron, wala rin. Yan, dito na tayo sa pinakamababa. Okay, sa 0.1. Check natin kung meron. Wala rin. So, ibig sabihin, hindi siya nagkarga. Okay? Hindi siya nagkarga ng voltahe. Ngayon, checkin natin yung kanyang capacitance. Sa capacitance, pag-check, dapat po dito tayo sa times or sa ohms. Yan, dito tayo sa bandang ohms. Yan. So, meron tayong times 1, times 10, times 100, times 1K, and times 10K. So, dito tayo sa times 10 muna. Pag-umpisa. Okay. So, check natin. O, gumagalaw naman itong tester natin. Ilagay natin sa 0. Yan. Calibrate muna natin. Yan. Tapos, check natin. So, wala. Baliktad din natin. Yan. Meron siya. Kasi yan ay may resistance dahil nakakonect yan sa board. Pero dapat yan, pag binaliktad natin, siya ay papalo. Pero wala. Lagyan natin sa times 1K at times 100 muna. Wala rin. Times 1K. Yan. Pumalo siya pero hindi bumalik. Reverse natin. Yan. Dapat pag ni-reverse, papalo siya tapos babalik. So, this time, hindi siya bumalik. So, suspect natin. Suspect number 1, capacitor. Yan, sira. So, ating tatanggalin ang capacitor. Isang paa muna. Para masukat natin ang totoo. O, tama. Okay. So, ating tanggalin ang isang paa. Tanggalin natin ang isang paa ng capacitor. Yan. Tutok natin. Yan, nagkaroon na ng buhay. Meron ng liwanag. Kanina, dilim-dilim. Yan. So, puputulin natin yung isang paa ng capacitor. Yan. So, puputulin natin yung isang paa ng capacitor para ma-check natin talaga ng gusto bago natin tanggalin sa pagkakahinang niya. Kasi mas madaling gandong diskarte. Ba, tigas ha? Matigas. Yan, putol na. Putol na natin. Yan, kita nyo, putol na. Yun na yung isang paa. Yan. So, tetesterin natin ulit kung yan, putol na yung isang paa. Diba, kita nyo? Putol na. May tulog paa, no? Yan, putol. Yan, putol na siya, oh, di ba? I-testerin natin kung talagang capacitor ang sira. Pag nakahang. Yan, check na natin ang capacitor. Gamit muli ang ating tester. Yan, nakahang na po yung ating capacitor. Naputol na natin. Check na natin ang ating capacitance niya. Kung siya ay mapalo. Uy, sira ang tester. Okay, check natin. Wala. Dito rin natin. Wala rin. So, wala sa times 10. So,
So, ibig sabihin, sira ang ating capacitor. Okay? Sira yung capacitor natin, 100%. Ito ang problema. Itong capacitor na yan. So, gagawin natin, tatanggalin na natin ng dalawang paan ito para magkaalaman na talaga. Hindi ko na siya hinangin kasi mahirap maghinang eh. Nakalasin ko pa tong board eh. Yan, tinanggal na natin para 100% ay ano na natin, sigurado na. Okay, testerin natin ulit. Okay, gamit natin tester. Atin muling tetesterin itong capacitor na to. Kung ito'y buo o sira. Yan, ito yung ating capacitor. Madilim, ba't madilim? Ang value nito ay, check natin ang value para makita nyo, para meron kayo idea. Yan. Okay, ang value ng ating capacitor ay hindi makapokus yung ating camera eh. Nahihirapan. Yan, ang ating value ay 82. Yan, 82 microfarad, 400 volts. Yan, 82 microfarad, 400 volts. So kung wala kayong mabiling 82 microfarad, pwedeng 100 dyan. Pwede rin 80. Huwag lang sobrang taas. Okay, at yung 400 volts, dapat 400 volts po talaga yan. Dahil ito ay, ang TV na to ay auto volt. Pwede sa 110, pwede din sa 220. So, kailangan 400 volts para may allowance. Okay, so check na natin kung talagang sira ito. Capacitor na to. Yan, so, tetesterin natin. Para malaman natin. Yan. So, dito tayo sa times 100. Yan, times 100. So, check natin. Ay, makita ng ating camera. Yan. Okay. So, kita-kita. Check natin. Wala. Okay. Hindi bumabalik. Naka-fix. Okay. Times 1K na tayo. Yan. Pumalo siya. Pero hindi siya bumalik. Kasi usually pag capacitor ay bumabalik. Yan. Balik rin natin. Yan. Wala rin. Okay. So kukuha tayo ng capacitor. Papalitan natin. Sandali lamang. Kukuha tayo ng pyesa para matapos na itong TV na ito. Ayan guys. Nakakuha tayo ng capacitor. Yan. Ito nakakuha natin capacitor. Kaya lang iba yung value. Ang value nito ay, check natin. Ang value nito ay, yan, 68 microfarad, 450 volts. 68 microfarad, 450 volts. Ang ating luma, yan, para makita nyo. Yan. So, yung sira ay 400 volts, 82 microfarad or 82 microfarad, 400 volts. So, may diferensya na 14 microfarad, pero pwede na yan. Ha? At yung kanyang volts mas mataas nga, mas maganda. So, pwede na yan. Yung 68. Dahil wala tayong makita eh. So, pwede na to. Okay? So, pakita ko sa inyo kung anong diferensya ng buong capacitor at saka sirang capacitor. Okay? Pagkumparahin natin pareho. Yan. So, nakasa tayo. So, ha? So, times 10 tayo. Yan. Mga ka-YouTube. Yan guys. Naka-times 10 tayo, ha? Okay? So, check natin. Yan. So, naka times 10 tayo mga guys. So, check natin ngayon. Yan. Tignan nyo mabuti. So, yan guys. Ang ating range ay times 10. Yan. Kita nyo, times 10 tayo. So, tignan nyo mabuti. Tignan nyo yung tester. Yan. Susukatin natin pareho. Okay. Ito ay walang nangyari. Diba? Kita nyo? Hindi siya pumalo. Dito sa ipapalit natin. Yan, nakita nyo, pumalo siya ng konti, bumalik. Okay, balik rin natin. Balik rin natin ang ating test probe. Yan, ulit. Kabilang side naman. Wala. Kabila. Meron. Kita nyo? Pagkakaiba. Ito wala. Okay, kung tataas natin ang range natin, para kitang-kita natin, 1 times 100. Yan. Tignan natin, pag times 100, kung anong mangyayari.
Okay. So, ulitin natin ang pagte-testing. Yan. So, ulitin natin. Yan. Okay, times 100 tayo. Okay. So, ito mo ng luma. Wala. Kabila. Lakas, di ba? Malakas na malakas ang kanyang capacitance. Tignan rin natin yung test probe. Wala. Kabila. Malakas. Yan. So, ibig sabihin, confirm talaga, guys, ang problema, itong capacitor na to. Okay, sira talaga siya. Wala na siyang capacitance. So, papalitan na natin. Medyo mababa yung papalit natin, pero okay lang yan. Okay? Importante ay hindi sila nagkakalayo. So, palitan na natin. So, gagawin guys, hindi na tayo magbabaklas ng board kasi medyo mahirap magbaklas ng board eh. Tatap na lang natin dito. Yan, paganyan na lang. Hihinang na lang natin dyan dito. Yan. Yan yung mga technique ng maniniknik. Okay, yung mga madiscarding technician. Yan ang technique. Hindi na nagbabaklas ng board. Okay? Wala nang baklas-baklas. Hinihinang na lang. Dinudugtong na lang dito. Pwede naman eh. Ba? Okay, so linisin muna natin para kumapit yung tingga. So lalagyan natin ng paste. Okay, soldering paste para mas maganda ang hinang. Lagyan natin ng soldering paste para kumapit mabuti yung tingga. Kasi pag hindi kumapit ang tingga, wala rin, useless. So lagyan natin ng soldering paste, tapos lagyan natin ng tingga. Yan. So kung wala kayong mga tingga, pwede naman kayong bumili sa pinakamalapit na tindahan ng mga electronics. Okay. Yan, hinangin na natin. Lagyan natin ng tingga muna itong ating pagkakabitan ng capacitor. Yan. So okay na, lalagyan na natin itong capacitor. So be sure na tama po ang ating paglagay ng polarity. Ito po yung negative. Okay, negative part dapat sa negative. So kanina ang negative ay ito. Itong merong epoxy. So dapat dito rin yung negative. Okay? So ganyan ang paglagay. Kasi pag mali yan, sasabog ang bahay nyo. Sasabog din ang inyong appliances. Magugulat kayo at sasabihin nyo, oh, ano nangyari? Bakit sumabog? Yan. So lagyan na natin. So ihinang na natin para magkaalaman na. Yan, nawawala yung tingga ko. Saan punta? Ihinang natin. Pag maganda yung pagkakain natin, makintab ang kalalabasan. Okay. So ayan, naikabit na natin. Double check natin. So tama ang ating kabit. So ayan, nakabit na natin. Check natin kung tama. Negative, positive. So tama naman. So tama naman yung kabit natin. Maayos. Okay. Hindi hilaw. Tama. So pwede na tayo mag-testing. Okay, test natin ang TV kung mamamatay pa siya. Okay guys, lagay muna natin itong cover para matesting natin kung successful ang ating ginawa. Natin kung tayo ay sinuwerte sa ating ginawa. Lagay muna natin ito. Lagay tayo ng ilang tornilyo para ayos. So, naglagay na tayo ang tornilyo. Ilang piraso lang para may lagyan natin itong stand. Ayan, testingin na natin ang TV kung okay na. Ayan. Tingnan na natin guys. Ayos ang pagkakagawa. Okay, sasama natin. Umalis tayo, baka sa bugan. Okay, natin, umilaw na ang kanyang yan, power light. So, kailangan maging green to. Yan, naging green. Check natin kung magkakaroon na screen. Ayan, lumabas na ang screen. At antabayan natin kung mamamatay pa siya. Pag namatay pa, may iba pang sira.
Pag di na namatay, ibig sabihin, successful. Tama ang ating ginawa. So, ganun lang. Ganun lang kasimple, gumawa ng TV. Kung meron kayong gamit, ay ayos na ayos yan. Madaling gumawa. Pero pag walang gamit, walang pyesa, bibili pa. Pupunta pa sa tindahan ng pyesa, tatakbo, magpapabili sa customer. Yan. So ngayon, di na namamatay. Orasan natin kanina, namatay ng 30 seconds. So, titignan natin yan. Kung mamamatay pa siya. Kanina kasi nangyari ay 30 seconds, tapos 20 seconds, tapos 10 seconds. Pabilis ng pabilis ang kanyang pangyayaring namamatay. Kaya ngayon ay ating obserbahan kung 30 seconds mamamatay siya. Pag hindi siya namatay ng 30 seconds, ibig sabihin, puno siya. Yan, meron lang tayong 4 seconds. Yan, 30 seconds na, hindi siya namatay. So, successful guys. Talagang capacitor ang sira. Na-busted na yung capacitor. Wala nang capacitance. So, magbilang ulit tayo ng 20 seconds. So, wala pa. Hindi pa rin namamatay. So, patagalin pa rin natin siya. Okay? So, habang natin, kaya signal. Ayan guys, so meron na siyang picture. So okay na talaga siya. Ayan, ang ating project. So okay na, 100%. Nagawa na natin ang ating pasyente. Okay, mga pasyente nagawa na natin. Buhay na siya, bali. Pwede na siyang gamitin anytime. So ang ating project ay successful na siya. Ayos na. Pwede nang gamitin. So, ayan guys. Ito yung tatak niya, no? Makita. So, ayan guys. Talagang ayos na ang ating project. Ang ating pasyente. Muling nabuhay. Meron na siya ulit buhay. Hindi na namamatay. Ang ating pasyente rin ay MyView. Yan. MyView TV o MyView LED TV. Ang sira, capacitor lang. Ayos na. Bayad na ang customer nito. Magbabayad na siya. Tananananan. Hanggang sa muli mga guys. Keep watching and thank you for your watching. Sana natuto kayo sa paggawa ng LED TV. So ayan guys, ayos na itong ating ginawa. Talagang hindi na siya namamatay. So ito yung ating pasyente, MyView LED TV. So problema, capacitor lang. Nawala na ng capacitance. Pinalitan natin. Ayos na. Okay, so thank you very much sa inyong panonood. And keep watching on my video. At sana natuto kayo. At kung meron pa kayong mga question about sa pag-repair ng mga appliances, just message dyan sa description box below o sa message box para kayo ay aking matulungan sa inyong mga problema sa inyong appliances. Bye-bye! Ingat lang sa pag-repair. Baka makuryente. Bye-bye! Hi guys! Welcome to Jekatech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go!